Alam mo maaaring may humingi na ng tawad sa'yo, yung iba kasi nakuha ko tapos na 'to, eh. Puwedeng may lumapit na sa'yo, humingi ng tawad 'no, or puwede naman na gusto niyang humingi ng tawad 'no, pero maaaring, alam mo 'yun, nakakuha ko dito na parang resisting, holding back. Parang, "Ay teka nga muna." Puwede ring may fear, may nervousness 'no. So tingnan natin, nervousness. Pinagsama yung Tagalog, nervousness, 'yan. Sa Tagalog kasi nerbyos, 'di ba? So yeah, let's see. Maaaring itong tao na 'to 'no, ay nagkaroon kayo rito ng connection kung saan parang may history, gano'n. Hmm. Pero maaaring may sense of freedom. So puwedeng siya 'to 'no, na nakakuha ko sila dito ng dalawa. Puwedeng sense of freedom na lumaya siya sa koneksyon ninyo or umalis siya sa koneksyon ninyo, posibleng inabandona or ginost ka niya, or puwede rin naman na energy mo ito 'no, kasi dalawa yung nakuha ko rito 'no. Maaaring energy mo ito na nakalaya ka na, ayan 'no, parang freedom. Okay, so let's see. Ano bang mga kaganapan here? Pagtsismisan natin. So, yan. Okay, so good. Let's see what's really happening here for you. Collective. Uy. So, ilatag naman na natin lahat, no? Pero may nakuha na tayo dyan, no, na unang information, which is, that's really strong. Okay, so let's keep moving para makuha pa tayo ng, yes, I know. Para makuha pa tayo ng other information. So definitely naka-deal mo na talaga 'to ng bongga at meron kayo ritong espesyal na pinagsamahan 'no. Pero sa nakikita ko rito, kung nagkaroon man kayo ng espesyal na pinagsamahan 'no, hindi na kayo gano'n ngayon. That's what I'm sensing. So maybe there's already, different na mga things na nangyayari na sa life ninyo at kung sino man 'to nasa isang relationship siya ngayon, which is a do sense so that with the presence of Three of Swords energy, there could be a possible high chance of third party situation before. So let's see. Let's keep moving. Hmm. So ibig ko sabihin no, maaring itong tao na 'to ay naka-relationship ninyo in the past, could be your ex, could be your past lover right here, na in-involved kayo sa isang third party situation. And this third party right here is um connecting pa rin siya doon sa third party ngayon. Okay? But there's a different flow in this reading. Oh, I see. Sun, wow. Sun and healthy. Healthy options, no? At marami pa ritong mga opportunities na magaganda for you, collective. So yeah, let me just say hi and hello, new subscribers. By the way, my name is Yan. Welcome, welcome kayo rito. At sa mga returning subscribers, maraming maraming salamat sa patuloy at wala ninyong sawa na pag-suporta sa akin dito sa channel na to. So yun nga, no, you can flip roles if you want, no, at syempre, wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. Here, nakikita ko rito, no, kagaya ng sinabi ko kanina, no, etong person na to ay pwedeng malakas na potential na ex mo na siya, past lover mo na siya, no? Nag-end na yung relationship ninyo at nag-end dahil sa isang third party situation. So, pwedeng may options before, no? At yun yung pinili niya, no? Over you guys, no? And this person here could be connecting pa rin ngayon with that third party. Okay? So, nakita ko rito, no, na aware man kayo or hindi kayo aware tungkol dito, no? Nakikita ko na itong past lover mo na 'to ay aware dahil dito. Kasi I'm seeing right here that with this Three of Cups energy, Ten of Swords, Moon card energy, Three of Swords, and there's that Five of
Five of Wands energy. I'm sensing, no, na this is not you, hindi ka rito yung pinaka-involved talaga, as in hindi ka kasama dito sa sitwasyon na ito, no? Pero, ikaw yung topic, if you know what I mean. So, I'm seeing right here na magkikita kita or magsasama-sama itong mga to, parang mga high school friends niya, no? Or parang mga taong matagal nang nasa buhay niya na nakilala ka kasi naging kayo. Yun yung nakukuha ko rito. Okay? At nakikita ko rito, no, na wala siyang magawa dito sa sitwasyon, no, at pwedeng mapag-usapan or ma-brought up ka. So, pwedeng ito ay literal na harap-harapan, pwedeng pa-joke na sinasabi, pwede rin naman na wala dun yung past lover mo, no? Kunyari, either inuman to, no, tapos pwedeng nag-CR or umalis, no, tumayo dun sa kinauupuan kasi may kailangan gawin, no? Pwedeng dun ka na brought up, no, tinapik, okay? So, nakikita ko rito na pwede rin naman na aware or alam ng past lover, no, na na ikaw yung topic. Okay? Pero nakikita kong tahimik siya about this one. Pero, nasasaktan yung ego niya. So, bakit naman miss yan? Kasi nakikita ko rito, from the looks of it, no, na nagkakaroon dito ng comparison. It's like these people here na pwedeng friends niya, close friends, no, high school friends, no, nakilala ka rin, they tend to compare you, okay, with the present. Okay, it's like, alam mo, mas gusto ko yun si ani, si Collective kaysa dito kay ani, kay pare ko eh. Or kaysa dito kay Kumari. Mas gusto ko yung si Collective, no? Tinutukoy niya ikaw. Mas gusto nila, they like you better than kung sino man yung kasama ng ex mo ngayon. Okay? So, nagkakaroon dito ng comparison. At ang maganda dito, whether you knew it or not, no, alam ng past lover mo, no, na talagang ano, mas tama sila. Kasi talagang mas nakakahigit ka. At kung sino man to, whether nagtangka na itong lumapit sa'yo pero ni-reject mo, no? Or baka nagpapakita ka ng ayaw mo nang siyang pansinin, di mo siya binibigyan ng atensyon rito, no? Lumapit man siya o hindi, no? Naramdaman ka niya. So, pwedeng lumapit siya or hindi, naramdaman niya na ayaw mo na sa kanya, no? So, nakikita ko rito na parang no choice na lang din siya kundi magstay dun sa third party. Hmm, hindi ko masabi kung mahal niya na talaga yung third party. Siguro nasanay, pwede. Nasanay siyang kasama na yon. Kasi dito may lungkot eh. With the Nine of Swords energy, Four of Cups, and there's the Ten of Wands. Nakikita ko dito na may lungkot eh. May lungkot siya eh, no? Meron ditong parang energy na kung sino man tong person na to, no? May kulang eh, 'no? Parang parang okay naman ako na may kasama ako ngayon, 'no? Pero hindi yung talagang masigla siya, hindi talaga yung masaya siya, 'no? Iba eh, 'no? Alam niya eh. So, yung iba, gusto talaga nitong bumalik sa'yo, pero puwedeng lumapit na siya, kinausap ka na niya, na siguro yung linya niya rito is parang willing kong iwanan yung third party, basta sabihin mo lang sa akin na magkakaayos or magkakabalikan tayo, may gano'n, 'no? So, yung iba naman, puwedeng nagtatangka na kausapin ka, pero nagbibigay ka ng parang mga body language or gestures na hindi mo siya pinapansin. Example, nag-message or nag-chat na siya sa'yo, no, pero hindi mo naman din sinin, o yung iba sinin mo lang pero hindi ka naman nag-response, no? So, parang dun pa lang, nada-down na sila, nafe-feeling down na sila because of that. So, ibig sabihin dito, no, parang no choice na, dito na lang ako sa third party kasi wala, ayaw na akong pansinin ni Collective eh. And I do sense na tinago o nilihim niyo yun rito sa mga common individuals, no, na I do get na hanggang ngayon is kasama niya at nakilala rin kayo ng mga taong ito. So, they tend to compare like they're saying, no, alam mo, pre, mas okay yung ano eh, yung si Collective eh, yung pass mo na si Collective eh. Kasi yun, grabe, naasikaso kami noon, ganito. Nagbibigay sila ng mga compliments about you. Yes. And I do sense na you do not know about this because of the moon, okay? Pero with the moon right here, okay, nakikita ko rin dito, no? Yeah, yung iba sa inyo not aware na ganyan yung mga nangyayari kasi yung iba sa inyo wala eh, talagang wala na kayong communication nito mga to. Pero pwedeng mga kaibigan mo pa rin to mga to. So whether wala ka ng reaction pag naririnig mo pero alam mo, yung iba naman pwedeng hindi mo alam kasi hindi ka na interesado. Tapos nakikita ko rito, no?
ang nakikita ko rito, walang walang reaksyon rito na pinaparamdam or pinapakita nitong past lover mo na nanghihinayang siya rito sa relationship ninyong nawala. Kahit connecting siya with the third party. Kasi nahihirapan din siyang aminin dito sa mga tao na to, naka-close niya, no, na ay ni-reject ako ni Collective eh. Ay, hindi na ako binigyan ng chance ni Collective eh. Nasasaktan yung ego niya pag narinig niya rito, no, na ikaw pa rin yung bukang bibig ng pamilya niya, ikaw pa rin yung gusto ng mga pinsan niya, ng mga kamag-anak niya, ikaw pa rin yung naaalala ng mga ka-workmates niya, no? Parang, ikaw yung, uy, pre, alam mo, mas maganda si Collective eh. Uy, pre, alam mo, si Collective kasi, ano eh, mas maalaga, ay mas maasikaso. Alam mo, mas gusto ko talaga. Or kahit hindi yun sa harap niya pinag-uusapan, no? Ramdam niya, no, na parang iba eh. Kasi alam mo, kahit hindi niya yun marinig, alam niya sa sarili niya yun. Alam niya sa sarili niya yun na mas ikaw ay nakakahigit, no? Kaya lang, eh, ayaw mo na kasi, babe, no? We have here this Eight of Cups energy, okay? So, wala na rin din siyang choice rito, kundi tanggapin at tanawin ka na lang sa malayo. Yung paghahangad niya para sa'yo, ando dun pa rin. Pero yung paghabol niya rito sa'yo, no, is itinigil niya na. Sapagkat nagbigay ka na rito ng parang mga galawan or mga actions na ayaw mo na. So, nakita ko rito that with the Four of Cups energy and Ten of Wands, no, nahihirapan kasi pabalik-balik ka dito sa isip niya. Ten of Wands energy is someone here, no, na dapat ihuhulog na tong burden na to or marirelease na tong burden na tong bigat ng damdamin niya rito, no, sa pagtanggi mo. Pero hindi eh. It's like a cycle na paulit-ulit lang rin na napapasok sa isipan niya rito. No, alam niya, no, na time heal all wounds, no? Naglo-look forward pa rin siya na darating yung time na makakalimutan ka niya, no? Kung kailan yun, hindi niya alam. Pero naglo-look forward siya dyan. Sa ngayon, ang energy na ipinapakita niya sa akin dito is nanghihinayang siya sa'yo pero wala siyang magawa sa sitwasyon. Sapagkat pinili mo na rin ditong lumayo at pinili mo na ang sarili mo. This is like a full card energy to me because this person is holding an alsabalutan thing. You know that, no, yung nasa dulo ng stick ng the full card energy, this is you, nireleasan mo na tong mga feelings and emotions mo para sa kanya. This usok right here is like the usok, no, na parang pag pinatay mo yung sindi ng kandila, no, merong parang usok na shhh, and then wala na, 'di ba? It's like this is you, you're putting out the fire. Okay? Pinapatay mo na or patay na talaga yung emosyon mo para sa kanya. So this is you, you're moving towards the sun, the happiness right here, and with healthy offers. Actually, you do have a lot of magagandang opportunities coming your way. At isa na rito, no, ang beautiful connection for you guys. So, pwedeng nakilala niyo na to or makikilala niyo pa lang. Pero yun nga, no, kaya kayo nag-separate ng taong yan, yung past lover na yan, na in-involve kayo sa third party kasi nakatakda ka pala sa iba. Yan, no? Someone that matches your energy. Maaring marami kayong pagkakapareho, no? Favorite color could be, might be blue or blue-violet. But you know what? This is this energy that the high priestess is embodying. So this is a very soulful connection. Like you just cannot explain, but you know that this is your soulmate. Okay? Maybe you will both love to travel together or maybe parehas ninyong gusto yung sunrise or sunset, but you will be celebrating here and you will stay by each other's side. And this is you, no, na meron kayo ritong reciprocity at kung sino siya, malaki ang chance na pwedeng yung iba hindi nyo pa to nakikilala, pero makikilala mo siya. Isa sa mga bukod tangi sa mga options mo when it comes to love. So, nakatakda ka pa pala para sa iba, mahal, no? Kaya pala, itong tao na to, no, ay hindi mo na pinapatuloy sa buhay mo. At saka may ano kayo, makikita ko rito na may isa kang salita, no? Tama na, miss yan. Hindi ko na talaga gustong bumalik yung tao na yun sa buhay ko. Tsaka nahanap ko na yung peace of mind nung umalis ako, okay, sa connection ko sa kanya. Nahanap ko yung peace of mind, nahanap ko yung peace and serenity nung kumawala ako sa kanya. Parang ang laki nung parang nakahinga ako ng maluwag. Ganun yung binibigay niya sa akin energy, parang ay, salamat. Parang ganon, no? So, this is yun na parang, okay na, graduate na ako dyan, Miss Yan. Hindi na ako dun sa energy para maghabol, no? Ngayon, kung ganyan naman yung nararamdaman niya, um,
kaya na rin yan kasi nalampasan ko rin naman yan eh. Parang alam mo, to the point na parang halos papunta ka na dun sa wala ka na talagang pakialam sa kanya. Yun yung nakikita ko rito. Like, tinanggap mo na lang na naging parte siya ng iyong nakaraan, no? At ang nakaraan ay hindi na pwedeng mabuhay sa kasalukuyan. So, yun nga, na nasasaktan yung ego niya rito pero siya nananatiling tahimik with the moon card energy. Itong person na to ay nasa piling ng iba ngayon, no? Punit, okay? Nakikita ko rito, no, na wala na rin naman siyang magagawa sapagkat, okay, hindi na siya makakabalik sa'yo. Yun yun. Okay? Etong mga tao na to, no, gusto ka pa rin nila para sa kanya, no, pero yun nga, no, hindi naman sila ang magdedesisyon ng buhay mo. Okay? Ikaw to na nagmo-move forward ka na sa sarili mong journey right here, but you know what, no, tumatak sa mga taong ito, no, kung gaano ka kadakila. Yes. Kasi alam mo kung ano naririnig ko sa kanila, si collective kasi maasikaso, si collective kasi maalaga, si collective kasi ganito siya, ayan. It's like, these people find you as well-suited partner compared to the third party. Okay? Nag-iwan ka sa mga taong ito no, ng marka na hindi nila makakalimutan. At ang ganda ng markang iniwan mo, no, nakatato ka no, sa kanilang isipan right here, no, na okay, isa kang mabuting partner at napakaswerte ng sunod mong mamahalin. Ganun yung naririnig ko or nakukuha ko from these energies, from these people, from these friends, from these family members, from these energies around your past lover. Diba? So, wow! These people recognize your worth. And yes, nare-recognize rin naman ng past lover mo, pero ano pa nga bang magagawa? Ayaw mo na. Pero ayos lang naman sapagkat nakatakda ka pala para sa iba. So, yeah, thank you so much, Collective. Sarang Love and Light. Ayun.